mahalagang mag-declare na sila ng state of national emergency dahil nasa emergency level na ang estado ng napakaraming pamilyang Pilipino. Nung tumaas yung presyo ng gasolina at diesel, ramdam na ramdam yan ng napakaraming Pilipino. Huwag nang hintayin ng pamahalaan na lumala pa ang sitwasyon lalo't wala pang katiyakan kung kailan matatapos ang kaguluhan sa gitnang silangan. Ito ang inihayag ni Senator Bam Aquino kaugnay ng patuloy na pagtaas ng presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa senador, nararapat lamang na magdeklara ng state of national emergency. Layunin nito na makontrol ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin dulot ng paglobo ng halaga ng langis. Ipinaliwanag din ni Senator Aquino na sa ilalim ng deklarasyong ito magkakaroon ang Pangulo ng mas malawak na kapangyarihan upang ilaan ang pondo ng gobyerno sa pagbibigay ng ayuda at pinansyal na tulong sa mga apektadong sektor. So unang-una, pag may state of national emergency, pwede silang maglagay ng price ceiling sa mga essential goods. Pangalawa, yung ayuda na nilaan namin sa 2026 budget, ilabas na at ibigay na sa transport workers at suporta sa mga MSME. Mahalaga na walang magsasarang negosyo sa panahon ng krisis na ito. Gayunpaman, binigyang diin ng mambabatas ang mahigpit na pagbabantay sa implementasyon ng mga ayuda upang masigurong hindi ito maaabuso at direktang makakarating sa mga nangangailangan. Babantayan natin na yung mga ginawa namin sa Senado, pagtanggal ng excise tax, yung giving the President powers to suspend the excise tax, at itong ayudang ito, babantayan namin na mapunta talaga ito sa taong bayan. Para naman kay Senate Finance Committee Chairperson Senator Sherwin Gatchalian, dapat munang i-monitor ang paggalaw ng presyo ng mga bilihin dahil ito aniya ang magiging dahilan sa pagdedeklara ng state of emergency. Bagamat magandang pakinggan ang pagpigil sa pagtaas ng presyo sa ilalim ng state of emergency, nagbabala si Senator Gatchalian sa mga posibleng negatibong epekto nito sa merkado. Ayon sa kanya, ang pagpapatupad ng price freeze ay maaaring magtulak sa mga negosyante na magtago ng kanilang mga produkto o mag-hoarding lalo na kung mataas ang kanilang puhunan, ngunit pinipilit silang magbenta sa mas mababang halaga. Ang ganitong gawain ay magbubunga ng matinding kakulangan o shortage sa mga bilihin na kalaunan ay magdudulot ng panic buying sa publiko at lalong magpapataas sa tensyon sa buong bansa. Kaugnay nito, sinabi ni Senator Rizzo Ontiveros na bagamat magandang simula ang 5,000 piso na transport subsidy, kulang pa rin ito at dapat pang palawakin. Binigyang diin ng senadora na ang isang unit ng modern jeepney sa kasalukuyan ay nalulugi na ng 1,000 piso kada araw ng biyahe dahil sa taas ng presyo ng langis. Ang mahalaga, agarang kumilos ang Malacanang at ang buong gobyerno. Huwag na natin hintayin na maparalisa ang buong transport sector at tumaas lalo ang presyo ng bilihin. Dapat din pabilisin ang distribution ng transport subsidies at alisin ang red tape. Halimbawa, dapat ayusin ang first owner rule sa pagrehistro sa ayuda dahil pahirap ito sa maraming operator o tsuper na second or third owner na ng kanilang GP units. Ngunit ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi mapipigilan ang gulo sa ibang bansa. Kaya ang magagawa ngayon ng pamahalaan ay siguraduhing may sapat na tulong o ayuda upang hindi masyadong mahirapan ang mga Pilipino sa darating na pagtaas ng presyo. Ang pangyayari po ngayon at ang sigalot sa Middle East, hindi naman po talaga mapagpapaliban yan. Pero yung impact po ng krisis sa Middle East, yan po ang tinututukan ng Pangulo para po masoften, no? Masoften po yung impact sa atin ng krisis sa Middle East. So lahat po ng ayuda na kakayanin ng gobyerno, yan po ay ipapadama at ibibigay sa ating mga kababayan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.